Magandang araw sa aming mga partners and clients, sa mga kasama namin sa Light Microfinance. Ako po si Jomer D. Isidro, partner and mentor ng Kawayan Branch. Ang topic na aaralin natin for this month of September ay Joy Destroys Ingratitude. Mga minamahal namin kasama sa gawain dito sa Light Microfinance, napakahalaga na hindi lang tayo lumalago sa ating pagkabuhayan o negosyo, kundi tayo ay nagbubunga din ng kagalakan at merong positibong pananaw sa buhay. Kaya sa araw na ito, nais ko magbahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos na mga bagay na magtuturo kung paano magkaroon ng kagalakan na merong positibong pananaw sa buhay. Ito po yung verse natin, Lucas 17 verse 11 to 19. Sa paglalakbay ni Jesus papunta sa Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanila ay, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Mga partners and clients, para tayo magkaroon ng kagalakan na may kasamang positibong pananaw sa buhay, kailangang, una, makita natin na tayo'y kagaya din ng isang kitongin. Ang leprosy sa Biblia ay isang sakit na nagsisimbolo ng pagiging marumi at makasalanan. Ang kalagayan ng isang leper o leprosy, taong may leprosy, ay kaawa-awa. Di sila pwedeng lapitan ng kanilang pamilya o mga kaibigan. Di silang pwedeng magsamba sa templo. Sila ay isolated sa labas ng bayan at doon sila ay naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Ganun din ang ating kalagayan dahil sa kasalanan, sabi ng Isaiah 54 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin naging maruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Tayo ay namamatay sa kasalanan. Tulad yan ang sabi ng verse, para tayong nalalanta kagaya ng dahon. Kaya dapat nating aminin ang ating kasalanan sa Diyos at humingi ng tawad nang sa gayon tayo ay kaawaan niya at patawarin. Yan ang sabi ng unang Juan, verse 1, 8-9. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nilinisin tayo sa lahat sa ating kasalanan sapagkat siya'y matapat at matuwid. Pangalawa, para tayo magkaroon ng kagalakan na may kasamang positibong pananaw sa buhay, kailangan, mga partners and clients, dapat tayo ay magtiwala na si Jesus ay may mayamang naawa. And in verse 13, sabi doon, at sumigaw sila kay Jesus. Sabi nila, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Makikita natin na hindi lang sila basta humingi, kundi sila ay kinuha nila yung atensyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagsigaw. At itong kanilang pagsigaw ay isang pagpapakita ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Makikita din natin ang awa ni Kristo ay handa niyang ikinaloob sa mga leper na sumampalataya sa Kanya. Kaya kagaya nila, tayo din ay manampalataya kay Kristo. Sabi nga po ng Romans 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.
Wala nang iba pang makakaligtas sa atin kundi si Kristo lang. Kaya dapat sa Kanya lang tayo tumawag at magmakaawa. Pangatlo, mga partners and clients, para tayo magkaroon ng kagalakan na may posibleng pananaw sa buhay, kailangang kilalanin natin at pasalamatan ang mga biyaya ng Diyos sa atin. In verse 17, sabi doon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? 10 silang pinagaling pero isa lang ang bumalik para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Ano ang posibleng rason nila? Siguro, baka nalimutan dahil na-busy na sila na nag-enjoy sila sa kagalingan. Or siguro, pangalawa, baka hindi nila naging priority ito. Mas nauna silang umuwi, magpakita sa kanilang mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Pero pangatlo, ito ang tingin ko dito. Nakita ko na there is a lack of faith. Na hindi sila nagtiwala sa abilidad ng Diyos o ni Kristo na patuloy silang pagpalain pa. Ito ang nangyari sa isang leper na bumalik. Mas nakilala pa niya si Kristo nang siya'y gumaling. Kaya, ang sabi doon sa verse, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagkapasalamat. Kaya dahil dyan, natanggap niya ang lubos pang pagkapala na lubos na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang sabi sa Luke 17:19, King James Version, He said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Ito'y hindi natanggap ng mga hindi nagpasalamat. They are healed, but they are not made whole. Higit pa sa healing, ang kayang ikaloob sa atin ni Kristo. Kaya mga partners and clients, patuloy natin hingin sa Diyos na magkaroon tayo ng isang pusong matapat na magbabalik ng pasasalamat sa kanyang mga awa. Muli po, ako si Jomar D. Isidro. Salamat sa pakikinig at suporta ninyo sa Light Microfinance. Mag-ingat po tayo palagi and God bless you.